Hello, good day. Welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, so let's see ang monthly reading ni Libra for the month of March, okay? So titingnan natin kung anong energy niya sa kanyang love life at ang person's feeling niya at saka titingnan din natin ang career. Ayan. So papahingi naman po ng pa-support naman po ang Happy Angel, no? Ayan, marami pong salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating mga basa, no? Ayan, so titignan natin what's going on with you, Libra. Ay, yung Marso. Ayan, let's see. Oh, cut down. You're cutting out. Nakikipaghiwalay ka ba? Separation. Parang you're trying to stop the pattern. May silent treatment ka rin, ha? Let's see yan. We will explain that later. That is your energy. That is your feeling. Parang you're cutting out someone. Meron kang gusto mo makipaghiwalay. Stop the pattern. At sina-silent treatment mo bang persons mo? Happen, ayan, may new beginning ka rito. Wow, after ng cut down mo, na may new beginning ka na. Meron kang transitions, this is a death card, no? Means new beginning. Medyo hindi maganda ang naging katapusan ng inyong relationship. So, that's like what resonate po. So, message might be not for you, no? Tell us more, spirit guide. Tell us more. Some of you naman, may healing, ayan, parang may nag-heal na heartbreak din. O sabihin din natin, uh, there's some toxicity or addiction sa nangyari. Talagang medyo ano to ha, abusive relationship ba na nangyari? Kaya you're cutting it down. But nakikita natin, you're getting some healing dito, Libra. O ang persons mo is getting some healing sa heartbreak. At may new beginning kayong dalawa. Plus more. Para kay Libra. Oh, pero someone is chasing at you. May natatakot na na hiwalayan mo siya. Ayan, no, kitang-kita. Meron tayong nakikitang codependent dito, no? Parang nag-chase siya sa'yo or ikaw ang nag-chase sa persons mo. The energy can shift po, no? Pwedeng makuha ko energy ng persons. This persons on your mind o karelasyon nyo ngayon o ka-break up nyo lang, no? Kita natin medyo ano, no? Medyo may disappointment and separations talaga rito. Na talagang sinisibir ang ties. Pero may union, may marriage, soul connection, everlasting love, devotion. So magtataka ka rito, no? Bakit merong ganyan? Nakipaghiwalay. Tapos, eto nga siguro ang new beginning. O sabihin natin, there's another union na nakikita natin. Or something to do rin sa mga marriage, sa mga nagpakasal na naghiwalay or nakita natin dito may separation na eh, no? So, baka may second chance pa to. No? Let's see. Tell us more about kay Libra, Spirit Guide, about kay Libra. Paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other. May honeymoon phase, talaga may marriage dito. Naku, ano to, may magpapakasal sa inyo, yung mga magsyota na naghiwalay, tapos magbabalikan. Sometimes po, ang breakup is maganda, ang na nagdetach kayo. Kasi diyan kayo magkakaroon ng, ano eh, ng parang new perspective. No, diyan yung malalaman kung mahal niyo ang isa't isa pag yang ano eh, yang pagitan na nag-silent kayong dalawa. Diyan mo makikita yung halaga ng isang tao eh, no? So ngayon, pero wala pa akong nakita rito na parang ano, it's either na new persons ito na may sabi natin na paghiwalay ka tapos nakakita ka ng iba, no? And then some of you naman yung magshota na medyo nagkaroon ng silent treatment, no? At nang bumalik siya, ayan, mag-offer siya ng ring sa'yo, may marriage dito. And this is a soul connection that could be siya na yung persons mo rin for the rest of your life. Nakita natin dito may happiness, enjoy, playfulness, enjoy each other, honeymoon, no? Kung nagkaroon kayo ng konting silent treatment to each other, medyo hindi kayo nag-no contact for how many months or years, no? Parang nakita natin that this person still chine-chase ka pa rin, no? And
nakita natin na nahil na rin yung mga argument ninyo at ang tampuhan ninyong dalawa, and it leads to it leads to an everlasting love. It leads to a union and marriage, no? And this is the happiness, enjoy playfulness, enjoy each other, honeymoon and phase. So, siguro ito yung sa mga magsusyota or sa mga nagli-live-in na medyo nagkahiwalay ng konti. Alam niyo maganda nga yung ulitin ko, maganda yung medyo nagkakaroon kayo ng space to each other, na medyo nagkakaroon kayo ng silent mode. No, kasi diyan yung makikita yung importante ng isang tao. Diyan kayo nakakapag-isip ng inyong mga nakaraan, kung sino talagang mahal mo, kahit ang isa pang person is nagsabihin natin nagparo-paro, o sabihin natin kahit ang isang person ah chinange ka pa ng ibang persons pero nakita niya ang worth mo, no? Nakita niya yung iba, no? Nakita niya yung katangian na iba siya, na iba ka sa bago niya, parang ganon. So, that's will still lead na nakikita natin um, merong sabihin natin na ma-upgrade ang inyong relation dahil diyan sa keeping silent niyo, nag-upgrade ang inyong relationship, nag-upgrade ang inyong pananaw. Tama ba o ba? Ayan. So, titignan natin ngayon, maigi. Sana po, babasahan ko rin po kayo ng inyong career, pero titignan natin, at sana maalala ko mamaya kasi lagi kong nakakalimutan, no? So, I will try to remember this. Okay, so titingnan natin talaga kung anong feeling ng persons mo sa'yo, Libra. Ang feeling ng persons ni Libra. At aksyon, at ano, no? Ang inyong outcome. Ano ang feelings ng persons ni Libra? Exciting to, ha? Ito yung mga natingin ko, mga no contact na napagtanto na ano, no? This is also a long distance, pero he keep chasing on you, oh. Parang hindi siya mabubuhay na wala ka naman. Okay, tingnan natin ang feelings ng persons ni Libra sa kanya. Anong feelings ng persons ni Libra? Anong feelings ng persons ni Libra? Anong feelings ng persons ni Libra? Tingnan natin. Oh, naka-hermit mode. Some of you dealing with, ano, no? With Virgo. May nakikita din tayo ditong air sign. Ayun, na talagang parang he's making, parang he's gaining new perspective dito. Ito yung nagiging kumbaga kailangan niyang maging hermit mode para ma-realize niya talaga. So talagang nag-silent mode kayong dalawa. And after that, no? Pero ano pa rin siya, parang hindi pa rin siya makapagdesisyon, kailangan tanggalin niya yung takip niya sa mata para makapagdesisyon siya, makita niya ang katotohanan, no? This is also this thinking of two potential lover din tong two of swords. O siguro meron siyang shota ngayon tapos pinagpipilian niya, no? Sino ang pipiliin niya talaga? Kumbaga ito yung soul searching eh. Kumbaga kailangan mangyari sabihin natin na ang persons mo binibigyan ka ng time na para din mag-isip na kung anong pipiliin mo to make a choices din. Ito yung palang feeling na you need to have some space din. Bakit pumayag siya diyan sa ganyan? Na para makapag-decide ka kasi buksan mo raw ang mata mo. Ang feeling niya na nakasarado ang mata mo na bakit hindi ka makapag-decide. Baka parang ang persons mo is naghihintay sa'yo eh, no? Parang ang persons mo, Libra, is respecting, nire-respect niya ang boundary mo rito, no? Para makapag-decide ka. Pero until now, sarado pa rin ang mata mo, Libra. Pero this is a wheel of fortune, no? Makikita natin may positive outcome sa pagiging hermit sa tatlong ito. May magandang outcome dito dahil may wheel of fortune ka. Means hindi ka maano sa pag-undecisions mo dito, Libra, yung hindi ka makapag-decide, no? Hindi ka hindi ka stagnant diyan. Sabihin, the wheel is turning, no? Iikot ang and there's a positive outcome din siguro diyan sa pagninilay mo being in a hermit mode, no, na nagso-soul searching ka, talagang kinukuha mo, talagang tinitimbang mo yung So, nakita dito, Libra, it might be you, meron ka sigurong may third party involved dito, talaga makita mo kasi the two of swords is thinking of two potential lover na wini-weigh mo, no, na tinitimbang mo, and decision ka,
Yan ang feeling ng persons mo, ha? Yan ang pagkakaintindihan ng persons mo sa'yo, na yan ang napapansin niya sa feeling niya na hindi ka pa makapag-decide. And then, the whole thing na nakikita rito, makakapag-decide ka rin in a positive way. So, he's hoping na makapag-isip-isip ka ng maayos daw, Libra, alas more, na magkakaroon ng positive outcome. No? So, this is, Wheel of Fortune parang, and this is also a karmic lesson, sabihin natin, this is also fate, no? Fate mo, no? Hindi ka magi-stagnant, no? Ibig sabihin iikot at iikot ang gulong, magbabago at magbabago. So tignan natin 'yan. And this is a positive outcome, no? At sabihin din natin medyo ayan, no? You will be acknowledged dito. So nakikita natin makakapag-decide ka. So after ng Wheel of Fortune mo, may acknowledgement tayo dito. It's either na tatanggapin mo, pipiliin mo ang tama dito. Nakikita natin na there's an acknowledgement from the community. Feeling din niya na mag-iisip ka ng tama, no? Na ma-acknowledge mo kung ano yung tama, no? Ayan. So, this is a very fast pace, the Chariot. Ang feeling din niya sa'yo na you will decide right away. At yung mga goal and plan mo na ano parang nakikita niya rito na mangyari. Mabait ang persons mo actually. Kita natin, he's waiting for you to make a decisions pero kailangan mong bilisan. The Knight of Wands. Ayan. These persons really love the way you are. Very confident ka. Yung adventurous nyo dati, iniisip niya or nakikita niya yung pagiging passionate mo, ang pagiging fiery mo rito, Libra with fiery. Ayan, magugulat ka, nasa tabi mo na lang siya. Knight of Swords, gusto kanyang kausapin. Medyo harsh to, medyo mabilisan to. O sabihin niya talaga na gusto niyang kausapin ka regarding your decisions. Talagang may involved na third party tayo nakikita dito. Magugulat ka, no? Andito ang Chariot and the Nine of Swords. Pag yung dalawang yan, biglaan, magugulat ka, nasa tabi mo na yan. No? And want your answer right away. Kailangan niya ng answer right away para syempre din para sa kanyang ano din, no? This is giving and receiving. Sana feeling din niya dapat be fair about giving and receiving na worth invest. Pag sana maging ano yung decision mo. Parang it's all about you no? Parang nakikita natin ito, yung making a decision. May Cancer energy tayong nakikita. Knight of Wands, fire energy. Air sign. Earth sign din tayong nakikita. Natin ang next action. 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 Libra sa kanya. Ayan, bumagsak na. 4. The Emperor. Ang action niya, parang gusto niya parang i-build ang ano, parang ang persons mo, ang next na actions niya is to guide you or to build some foundations sa'yo na maging matatag ang inyong relationship. Ipapakita niya na kaya niyang maging stable and secured sa inyo. The world, again, the world and the wheel of fortune, no? Alam mo, ipapakita niya na ikaw ang mundo niya. No? Ipapakita niya na kaya niyang ibigay ang mundo at ang action siya is talaga makikipag-cooperate siya sa'yo na para maging successful ang inyong relationship or para ma-rebuild at maging successful ang rebirth ng inyong relationship. The Three of Wands, he's making a plan now. Ipapakita niya yung mga plano, sasabihin niya sa'yo mga plano niya. Nag-wait lang siya. Waiting for the right timing. No? Pero magugulat ka rito sa biglaang pagdating niya, no? Pag-uusap ninyong dalawa. Magulat ka. Kung long distance kayo, magulat ka, nandiyan na yan sa tabi mo. Kumakatok na.
Ayan. So, talagang at the moment, alam niya na medyo may problema talaga kayong dalawa. So, the Six of Swords dito is trying to get in a calmer water. No? Kumbaga, turmoil ang energy ng inyong relationship right now. So, parang ang ipapakita niya sa'yo is it's more safe sa akin. Parang alam ng persons mo na meron kang, ah, God, parang alam ko tong read. Alam ng persons mo that you have somebody at ipapakita niya na you're gonna give this a person a chance. Ipapakita niya na the way he handles the family. Ipapakita niya na iaalis ka niya sa turmoil energy. And medyo nagja-juggling siya on how to approach you. Nagja-juggling siya rin, nag-iisip din siya na baka iwan din dahil parang tingin din niya na toxic kaya siya nagmamadaling kausapin ka rito at magdesisyon ka rito, dito sa Two of Swords mo, natanggalin mo na yung piring mo sa mata, magising ka na ang sabi rito, Libra. Kumbaga, baka yung persons mo rin, parang tingin niya it's toxic na parang hindi na magandang relationship na yan. Baka i-give up ka na rin niya o i-let go ka na rin. So, just take what resonate. Medyo sensitive ang basang ito, no? Kasi nakita natin dito may third party involved. Parang committed ka na tapos parang ito is good sa mga long distance relationship na may mga naiwan na persons, no? Kasi may world tayo dito. No? The world dito. So, tignan nga natin ang outcome. Kumbaga, ang decision niya sa Eight of Cups na iiwan, na let go ka rin. Oh my God. The Six of Cups. Siguro pinangahawakan na lang niya yung memories ninyong dalawa. So, kapag hindi ka pa makapag-decide, actually, very patient sa itong persons mo. Yung talagang nakakommit ka rito, nakita ko. Nakakommit ka. Pero kinot down mo siya. Ayan, no? Akala mo maganda ang ikararat. Oh my God, nako, alam ko tong story na to. Kinikilabutan ako. So, parang pinanghawakan niya na lang siguro sa, nagja-juggling siya sa desisyon din na, he wanted to, na maging maayos kayo dito sa Six of Swords. Maging, medyo, nagja-juggling siya, paano ba? So, it's either naiiwan na talagang ililet go ka na rin niya with the Eight of Cups. Pero, ang pinangahawakan niya, yung sweet memories ninyo, medyo nostalgic siya. So, tignan pa natin, no? Pigain natin ito. Medyo nakakalungkot. Tell us more about this. The energy can change po, no? It's either na nakukuha ko energy ng persons nyo, no? So, just take what resonates. Medyo, tell us more. Tell us more. Pinangahawakan niya yung it's either na siya rin, iiwan niya yung toxic na cycle niya. So, this is about yung pagtalikod sa mga no longer serving him. So, parang his intentions niya din na iwanan ka, i-let go ka, no? Pero ito, merong Six of Cups dito. This is a nostalgic, something to do yung sa mga memories, nostalgic memories. Kaya yan yung parang, yan parang, ayan, no? Outcome, gusto niyang mag-build kayo ng tangible foundations, no? Sabihin natin, ayan, isang emperor na parang, gusto niyang maulit, parang, pero parang nakikita natin dito, you are enjoying being single, Libra o ang persons mo, nag-enjoy na being single dito, na parang, surrounded siya sa pera, sa na hindi iniisip yung meron pa siyang nasasaktan o meron pang no. So hindi ko sinabing Libra ikaw to, it could be your persons. Nandito ang Page of Pentacles, parang sabihin din natin, may iba pang translations dito na could be either na iiwan niya ang relasyon ninyong dalawa, no? Pero it could be either na babalik siya sa past niya, or maybe pinangahawakan niya talaga ang past niya.
yan na para magkaroon uli kayo ng new beginning, mag-build ng isang tangible ano. Sabihin natin for him na parang may plano siyang gusto niyang mag-aral uli at mabuhay ng single na nakikita natin dito na may kakayahan siya na parang maging stable din ang buhay niya. Either na iwan ka at maging, yun nga, he's gonna be single here at enjoy niya ang pagiging single niya, enjoy niya yung ano niya, no? May plano rin siya, kumbaga, he's just waiting. So, may isa pang translation dito, no? Na ano ko siguro sa ibang tao din to. Iiwan niya yung sabihin natin, yung ayaw mo sa kanya, no? And then, yung pinangahawakan niya pa rin ang Six of Cup, ang nostalgic energy, no? Na yan din yung nagbibigay sa kanya ng parang lakas na mag-build kayo ng new foundations or sabihin natin ng ulit-uli ang inyong ano no at mabuhay kayo ng very happy that will leads ng ano ng sabihin natin ng Ten of Cups. So he's still hoping for the Ten of Cups. Hope pa rin siya sa iba no, hope pa rin siya na may renew ang relationship na to, no? Dahil nakikita dito, siguro nakikita din niya na very stable ka, you are a family, ano rin, sabihin natin, mother figure ka, family figure ka rin, no? He wanted to build his life with you with the Ten of Cups, no? Yan parang nakita natin, mga tatlong tao, tatlong sitwasyon na ang tayo dito. Pero this is very ano, no? Kasi may Eight of Cups, this is about, pwede sabihin natin, baka i-give up ka na rin, no? So, yan po, just take what resonate. So, yan yung pinag-iisipan niya, no? If ever na hindi ka pa makapag-decide dito, nakita natin sa Two of Swords, so medyo siya rin nagja-juggling kung anong i-decision. Pero may plano siya, no? All he wants is the Ten of Cups. Gusto niya ng masayang pamilya. Work it out. Ang pa natin is what is coming sa iyong Marso pagdating sa pag-ibig. Po ang paparating or we could get some advice dito sa darat sa Marso para kay Libra. Release your ex daw. Time has come to clear your energy. The right timing. Release your ex. Keep an open-minded. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Sa mga single po, no, may darating na bago sa tao na magbibigay kayo ng ten of cups dito. Ito nga, may nakikita tayo, merong kaalok sa'yo ng wedding ring. Happy union, no? At ito din natin talagang set. Alas more spirit guide. Yan, heart-to-heart conversations sa mga sitwasyon na yan, kailangan honestly discuss your feelings with other para maayos ang tema. Plus more. Opo, sa Mars daw is the good timing. Some of you naman ina-advisean, give your relationship a chance kung tingin nyo naman na nagwo-work hard din ang persons nyo o ikaw Libra, nag-work hard ka rin. Give that relationship a chance sa mga cross-watcher. O kung si Libra naman is nagwo-work hard on sa partnership, kahit may kasalanan siya, may nagawa siya, give that relationship a chance. Plus more, past life relationship kayo, no? So, sabihin natin, sa mga may darating, parang may sense ng familiarity. Sa mga single na may darating sa inyo, may sense of familiarity kayo kasi naging sa past life ninyo may relasyon na kayo eh, no? So, some of you naman, talagang past life relationship ito na you need to cut the pattern, no? You need to stop the pattern na yung parang paulit-ulit na mangyayari ito hangga't hindi nyo na itatama. No? Kaya may wheel of fortune din. Kumbaga, babalik at babalik ang sitwasyon na yan hangga't hindi nyo na-correct. No? Some of you is experiencing karmic relationship po yan, no?
Tell us more, Spirit Guide. Tell us more. Daming pa. So, mamimit yung past life ng ka-relationship ninyo o kilala nyo na yan. Ibang sitwasyon naman, kailangan nyo mag-heart-to-heart conversations para maayos. Iba naman na bumabalik sa inyo, bigyan mo raw ng chance, no? Pero you have your own free will. Some of you naman na hindi pa nakaka-let go sa mga ex, release your ex na. Ayan. Tell us more. Ano pa po ang paparating? Good timing daw ng March na i-release. Some of you, maybe ito yung cut down. So, some of you talaga na cross watcher or Libra energy to, na hindi kayo unrequited love talaga, hindi kayo para sa isa't isa, darating at darating ang panahon. Talagang may separations na mangyayari. Or sabihin natin, yung chemistry ninyong dalawa is hindi swak, parang it's not meant for each other then. Pero you have your own skill, no? Sinasabi ko sa inyo. Requited love. There's not enough chemistry or attraction sa inyong dalawa, baka pinilit lang to o baka ano lang to, no? Natin for business purpose, yung mga dati na pinagkasundong kasal, no? Kaya nauwi sa ganyan. Pero some of you din, pinag-make the effort ka raw, Libra. Great love is worth taking the step you're guided to. So, siguro yung may mga anak na kailangan mag-make effort din to rebuild that union. Yan. So, medyo no, it's sad a little bit, pero always happen for its reason. So, you have your own free will. That's, yung career mo pala. Oh my God. Sabi ko na. Okay, let's go sa iyong career. So, pengi naman po ng hype and like dyan at pa-support naman po ang ating channel at pa-share na rin po ang ating channel. Thank you so much po. Ayan, tingnan natin kung anong paparating sa kanyang karera itong Marso. Parang guarded ka, no? May pinoprotektahan ka. It's either na pinoprotektahan mo yung team mo rito, medyo pagod ka sa trabaho, ang ibig sabihin din ng 9 of Wands. Pero hindi ka gumigive up pa, no? Pero malapit na. Ano to? Gusto mo ayan, meron ka namang new kailangan mo ng new ideas, no? Sabihin natin, magigising ka rin dito. Parang ang sinasabi rito, may bagong new ideas na darating na parang magbabago ang receptions mo dito. At there's also some communication na darating regarding dyan sa trabaho mo. Oh, ayan. Yung paghihirap mo daw, tingnan mo ha. Yung paghihirap mo, may at siguro yung iba nag-a-apply. Sabihin natin, yung iba merong inaantay na contract, no? Ayan, paparating na raw po. And it's gonna be a positive. It's already in the air. Ang 8 of Wands, ang pinakamabilis na energy po, no? So, there's a communications coming, no? Na-appreciate siguro ang iyong hard work din, no? 8 of Wands and 9 of Wands, no? So, yung some of you naman may inaantay na mga visa. That's what I'm getting. May inaantay na parang ang contract or pera, paparating na po, no? Ayan na, 8 of Wands. This is a good news also. It's already on the air. Lalapag na sa earth, no? Lalapag na sa, sa land yan, no? To manifest. Ayan, some of you then, this is, na ikakatuwa mo. This is overflowing joy, love din. Nakikita natin. Nakikita natin kahit hirap ka, mahal mo ang trabaho mo. May work of ethics ka rito. Pero saan mo, this is a good news na ikakasaya mo na parang overflowing joy ka. It's either na ma-promote ka, it's either na naprobahan ka o natanggap ka sa trabaho, or ang business mo, meron kang naging ka-partner. May partner, sabihin natin may partnership na mag-expand ka. No? Yan na nakikita natin. Pero medyo parang parang kinakabahan ka, no? May you need to release yourself sa pagiging parang nawawalan ka ng self-confidence sa sarili mo. So, tanggalin mo yan na parang feeling mo you don't deserve it. Parang natatakot kang harapin din ang mga problema at mga challenge mo, no? Bukod pa sa takot, bukod sa pagod mo rito, plus ito parang nakakulong ka, parang you're not worth, no? Parang akala mo hindi na-appreciate ang work hard mo. Pero ito, may good news dito ka sa 8 of Wands, so.
And itong eight of swords naman, parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. No? Ito na ang good news sa'yo, darating na. No? So, the eight of swords, yan yung parang self-sabotage din. So, tanggalin mo yung feeling mo para makita mo kung paano para malaman mo ang kasagutan, para makahanap ka rin ng kasagutan dito. And have some courage, no? Yeah, medyo talagang na-overwhelm ka. So, dapat medyo overwhelming ang inyong career o sa iyong negosyo o sa ano. So, you make sure na you know how to focus. Medyo mag-overwhelm ka ng March dahil marami kang gustong gawin, marami kang sigurong mga idea na hindi mo alam kung anong sisimulan mo, marami kang trabaho, hindi mo alam kung anong sisimulan mo. So, i-delegate mo yung iba mong trabaho sa ibang mong ka-team or it's either na ang Seven of Cups dito, na-overwhelm ka because you've got lots of choices, hindi mo alam. So, try to organize. Kung ano yung pinaka-importante, alamin mo kung anong importante na dapat mong simulan o dapat mong gawan ng aksyon, no? Sa iyong karera. So, tignan pa natin. Sa kanyang career, what is coming sa kanyang career? Ayan, you are being watched, no? Kumbaga may nanonood sa na nakapokus sa nakikita niya ang hard work mo. Baka ito na yung good news, no? Pero medyo keen siya, no? Observer siya. Libra, Aquarius, Gemini din na nakikita natin. Or you should be also telling dito na yeah, there's a communications. Parang may appreciative energy tayo. Pero parang nasa phase ka siguro ng nasa promotions. Kung may naantay kang promotions dito, you are being watched, tinitingnan ka, talagang nakapokus ang mata nila sa'yo. O siguro, ito rin yung parang kaya kung bakit hindi ka rin makakilos dito, dahil parang feeling mo, parang alam mo na rin na ang mata is nasa iyo. No? Actually, some of them appreciating your work dito o sa trabaho. Tignan natin bakit. Ayan, no? It will turn, huwag ka magalala. Ang hirap, ang hardship mo na nakikita dito, itong nag-oobserba sa'yo, this will turn around sa iyong karera. Parang ito yung magbibigay ng chances sa'yo o ito yung parang new cycle ng buhay mo. No, parang natapos ng isang chapter ng buhay mo at ito darating na ang pinaka-success mo. Itong good news na to na dapat mong antayan na. So, very nakita yung paghihirap mo. So, inaobserbahan ka siguro for your promotion. O inobserbahan siguro ang inyong business para kung magpa-partnership siya. So we've seen the world that is also positive, no? Parang completions ng paghihirap mo, and now you are harvesting the fruit of your labor, no? The fruit of your hardship. Yeah, you will be justified. Sa tingin mo, akala mo hindi ka napapansin o hindi tumataas ang sweldo mo. Some of you may raise po, no? Ito may justice ka. You are being treated fairly daw, no? Very balance, kumbaga very fair ang company mo din at ang nakikita natin sa trabaho, very fair ang vibe, no, ang team, no? So walang nanlalamang sa iyo, walang nagaano sa iyo. Kita nila ang hirap mo at ang perseverance. Nakikita nila ang work ethics mo. So believe sila sa iyo diyan, no? Yan. Bigyan kita ng angel guidance, ng archangel. Ayan na ang prosperity mo, sabi na si Archangel Ariel. No, your material needs provided as you follow your intuitions and manifest your dreams into reality. So pakinggan mo ang gut feeling mo when making a decision, especially sa iyong love life at sa iyong career, at especially sa iyong abundance, no, sa financial mo. Dahil nakikita natin you have a very good dito, mayroon kang good news. That's might gonna be yung foundations, magi-start ang iyong foundation. Do not get overwhelmed, ha? So, si Archangel Ariel, mag-pray ka, no? Kung gusto mong malaman pa yung detalye, baka makapanaginip ka rin. So, nakikita natin ang iyong financial at ang iyong work is nagba-manifest right now. Yung mga material needs mo, provide ni Archangel Ariel yan, no? So, make sure, trust your gut feeling, no? Especially sa iyong mga desisyon. Oh, okay. Courage daw sa'yo na, courage. Courage, sabi ni Archangel Ariel, be courageous and stand up for your beliefs. Kung tingin mo rin, ito rin parang,
ito rin yung you are fighting for your right or you are fighting for what you have. Kung ano, pinag-ano mo rin, kumbaga dinidepensahan mo rin yung kung anong meron ka. Talagang sinisave mo, no? Or sabihin natin, you are very responsible person din pagdating sa trabaho na pinoprotektahan mo rin ang company, pinoprotektahan mo rin yung ka-worker mo, no? At saka, wag kang mag-alala ito, no? Dahil kailangan maging matapang ka lang at stand up for your beliefs din, no? This is also telling about sa iyong love life, sa desisyon. Maging matapang ka when it comes sa ano, no? Libra. Let's get more. Wow, transformations daw. Sa iyong relationship, ano, message from the universe. Tignan mo, nag-aalab. So, your relationship with one another is about to deepen. No? Love conquers and transform all things. So, may pagbabago talagang mangyayari sa itong Marso. No? Sa iyong relationship, it's either na talagang totally matapang, may courage ka na putulin ang relationship na yan, at may courage ka na makipagbalikan, may courage ka na nabigyan mo pa siya ng moral lesson, no? Na medyo habaan mo pang stay silent. Daming naka-ano sa'yo dito, no, na get another, may sign na darating sa'yo, no? If this relationship will work out. So, watch for your sign leading you to a true love daw. So, some of you, mga single, ano, no, makakakuha ng sign, malalaman nyo. So, trust your gut feeling. Yan ang sinasabi na pag may sign kayong nakita, mga double numbers, mga synchronicity, uh, that is the sign na go ahead, may go signal ka na go ahead, give that relationship a chance, or go ahead, wag mo nang balikan yan, parang ganon, no? So, there's a sign will come para, and this will, ano, mapapansin mo na parang magaan ang loob mo na tanggapin yung sign na yan. Ito na siguro, sign na nahiwalay na siya. Ito na siguro ang sign na makipagbalikan ka. You will be a given a sign, no? That will lead you rin sa true love mo, sa mga single at sa mga separated, no? Parang sa mga divorce, no? Sa mga single nga na may darating na sign sa inyo na yung persons na yan magiging true love mo o mayroong potential kayo na, magpakasal at that will lead to your happiness. So, no? Makikita mo raw ang iyong true love din sa mga nag-aantay na persons, especially sa mga especially sa mga single. Mayroon daw sign na darating, malalaman mo. The universe will fall down all the sign. Ayan, may makikita kang leather, mga feather, no? Mga synchronicity, pare-parehas na number. Napapansin mo na andyan yung mga coin ka mapupulot, mga unusual na darating sa'yo. That is the sign na you need to pay attention. Okay? Pahingi naman po ng like and hype and subscribe po kayo sa ating Happy Angel Reading. Pa-support naman po ang ating channel para lumago po. No? At marami pong salamat sa inyo. Always take care of yourself and mag-iingat po kayo, no? So, just take what resonates sa ating basa. If you wanted to book a reading with me, message nyo lang ako sa Happy Angel Reading sa ating Facebook at sa ating Gmail account po na Happy Angel Readings, sa ating Gmail. At meron po kaming promo ngayon na voice message reading, no? 500 lang po. Then, meron din po tayong tinatawag na pre-recorded reading, no? 2,500 lang po, no? Very, ano po kami, nag-low po kami ng price, no? Ayan. So, message me lang po. And thank you so much and love you and God bless you po, no? And mag-comment po kayo kung what do you think of the reading, no? Thank you so much and God bless you. I-comment nyo kung babalikan nyo pa o hindi na o ika-cut down mo na talaga, no? O bibigyan mo pa siya ng chance pero papahabain mo pa, no? Okay. Thank you, no? So, the decision still for you. Sa'yo pa rin ang desisyon, ang huling desisyon, no? Yan. Thank you and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life.
We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool to relieve stress and anxiety, but also help care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also